Praise God, mapagpalang umaga po ng linggo sa inyo lahat, mga magulang at kapatid. Maging yung mga kababayan natin na sumusubaybay sa ating pong Sunday service ng Balot Christian Church. Kung kayo po ay nasa inyong tahanan o saan man kayo naroon, maging sa ibang bansa, ay binabati ko po kayo na mapagpalang umaga po ng linggo. Tayo po lahat ay tumayo
At basahin po natin ang nakasulat sa awit 66, talatang 1 hanggang talatang 4. Talatang 1, sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Verse 4, ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng ating pong awitin na awit 66 talatang 1 hanggang 4. Tayo po sumandali manalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito'y nagpapasalamat kami, Panginoon, na binigyan mo kami na napakagandang panahon upang kami na iyong mga anak ay magpatuloy, Panginoon, na amin damayin ang iyong banal na presensya sa bahay-samba mong ito upang kami ay sama-sama, Panginoon, na iyong mga anak na magbibigay ng papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin ang iba pa namin mga kapatid na sa oras na ito na sila'y patungo rito. Ingatan at gabayan mo sila na makarating na maayos sa gabay mo, Panginoon, dito sa bahay-sambahan mo upang sila'y aming makasama na patuloy na magpupuri at aawit ng mga dakilang awitin para sa iyong kapurihan. Dakilang Diyos, sa bawat bahagi ng programa na aming gagawin na ito, ay basbasa mo po na iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Gayun din ang mga magpapaawit, ang mga tumutugtog, ang magbibigay ng word of encouragement sa iyo, Panginoon, maging ang iyong lingkod na gagamitin mo mag-aayag ng iyong salita. Dakilang Diyos, ayaw mo, Panginoon, na patuloy mo kami gamitin sa iyong kaparaanan, O Diyos, at patuloy na ang kapangyarihan mo maayag sa aming kalagitnaan. Ang iyong banal na presensya, Panginoon, ay patuloy na madama ng bawat anak mo na mga naririto, Panginoon, maging ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Salamat po, Diyos, sa inaming pinagkakatiwala na ang bawat gagawin namin ito, Panginoon, ay tunay na ito, Panginoon, na magiging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang karapat dapat namin patuloy ng paglingkuran, na ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng patuloy ng kalakasan sa aming katawang pisikal. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa iyong pangako na kung saan o 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan. Na-accept namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, na ikaw ay patuloy namin luluwalatiin sa aming mga buhay sa umagang ito. Pinupuri ka namin, niluluwalati ka namin, O Diyos. Ibinabalik po namin sa iyo ang mataas sa papuri pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Magkamayan po muna tayo sa isa't isa bago ko po ibigay kay Pastor Olan para pangunahan tayo sa pagpapaawit. Let us greet to one another, no? Welcome. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, yes, I love you with the love of the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Hello, hello. Hello, hello, sound check. Hello, mic test. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba ay masaya? Amen. Pakisabi sa iyong katabi, dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos. Sabi nga sa ating awitin, sinong magsasabing dakila ka? Kundi tayo lamang mga nilikha ng Diyos. Amen po. Hello.
Sino magsasabing dakila ka aming Ama? Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha? Sinong magsasabing dakila ka aming Ama? Sino bang aawit sa Kanya, kundi Diyos, kaya patuloy kami na aawit na mga pagsamba, O Diyos, para naman sa iyo. At dalangin po namin, patuloy mo kami paghindapatin, O Diyos, sa aming pagbibigay ng mga awitin ng papuri at pagsamba. Ikaw, O Diyos, ang siyang madakila, O Diyos, sa aming buhay. Kaya dalangin namin, patuloy na panurin mo ang buhay namin ito, Diyos. Thank you, Lord.
Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo pagkilos sa aming buhay. Ika'y hindi ako pinang, ikaw ang Diyos noon, ngayon at ngayon.
Maraming salamat, Pastor Orlan. Wait po para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Manatili tayo sa ating pagkakatayo. Makakaupo na po ang bawat isa. Bago po ang pagbasa ng salita ng Diyos, ay atin pong ihanda ang ating pakikinig para po sa exhortation na ihahatid po ni Tita Lisa Carino. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pwede po bang manalangin muna tayo saglit? Panginoon, dakilang Diyos, na kung saan ang aming puso at isipan ay bukas sa iyong harapan. Dalangin ko, Panginoon, na ang salita mo na mahahayag ay manatili sa aming puso at isipan. Ang iyong lingkod, ang mga taong gagamitin mo, Panginoon, itago mo po kami sa krus ng Kalbaryo upang ang pangalan mo ang siyang maitaas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang nais ko lamang pong i-share ngayong umaga ay isang paboritong Bible verse ng karamihan sa mga Kristiyano, anak ng Panginoon. Magkakaroon lang po tayo ng maikling reflection. Hindi ko alam kung ano yung reflection sa Tagalog. Pag-aaral o pag-alaala. Kasi minsan itong Bible verse na ito, this is one of the most quoted o laging kiniklaim, laging binabanggit. Pero minsan, sa tingin ko, ay misunderstood. Hindi masyadong nauunawaan ang meaning nito. Hindi ito naunawaan. Gusto ko lamang pong magbigay ng konting trivia na i-share ko na to sa kababaihan. Ang aking pong Bible verse ay paboritong ko po talaga. Ito po ay nasa Philippians. Ang Philippians po ay kilala bilang pinakamasayang sulat o libro na naitala. Ito ay may 4 lamang kapitulo. So kung meron po kayong time, basahin niyo po ito. Ang libro na to ay kino-consider na pinakamasaya na libro o sulat na naitala. Ito po ay sinulat ni Pablo o ni Apostle Paul, isang masugid at matapat na lingkod ng Diyos, ng Panginoon, at naghahayag ng Ebanghelyo. Nung sinulat niya po ang Philippians, siya po ay nasa desperate condition. Siya po ay nasa isang kalagayan na hindi maganda, hindi masaya, malungkot, at masasabi nating hindi mahirap ang kanyang kondisyon. At isa pa sa maaring hinaharap niya ay ang posibleng kamatayan. Okay? So siya po ay nakakulong. He is in prison nung sinulat niya ang Philippians. Pero the book of Philippians talks about joy, kaligayahan, kagalakan. It talks about gratitude, pasasalamat, kagandahang loob ng pasasalamat. It talks about peace, kapayapaan. So, contrast dun sa kalagayan ni Pablo na nararanasan niya physically, iba ang naisulat niya. Maganda yung sinulat niya in contrast dun sa nararanasan niya.
Ang ganda po, no? It's amazing. Ang aking pong Bible verse na pinili ay sa Philippians. Philippians 4:13. Ang sabi po dito, I can do all things through Christ who gives me strength. Yan po yun sa English. I can do all things through Christ who strengthened me. Sa Tagalog po, Pilipos 4:13, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo. Ang sabi po sa translation, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano po bang ibig sabihin ng I can do all things? Minsan, nagagamit po ito na kiniklaim natin bilang isang self-sufficiency promise. Ito po ay maaring iti-take natin o i-claim natin na promise o pangako na aangkinin natin. Papasa ako sa exam kasi I can do all things. Or kiniklaim natin, this is an unlimited achievement na kaya nating gawin o i-claim. Kasi, I can do all things through Christ. O kaya, yayaman ako at magtatagumpay sa lahat ng pangarap ko. I can do all things through Christ who strengthens me. Ito pong mga nasabi ko, this involves human confidence. Malakas na kumpiyansa sa sarili at malakas na kumpiyansa na tayo ay magtatagumpay. We will be successful in all our endeavors. Ito po ba talaga ang ibig sabihin ni Paul? Success in everything through Christ. Balikan po natin ang Philippians. Bago po tayo pumunta sa 13, babasahin ko po yung Philippians 4:11. Ang sabi po dito, sabi ni Paul, natutunan ko ng masiyahan. Okay? Natutunan kong masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na maghikakhos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog at ang magutom, ang makadama ng kaginhawan o kahirapan. At ang sabi niya sa 13, ang lahat ng ito ay naggagawa ko dahil sa kaloob sa akin ng Panginoon. Ang ibig po bang sabihin ni Paul sa Philippians 4:13 ay success? Sa tingin ko, hindi po. Ang ibig sabihin po ni Paul ay hindi success, kundi contentment. Sabi niya, natutunan kong maging masaya sa anumang kondisyon na meron ako. Kahit na sa kalagayan na ako'y gutom, sa kalagayan na ako'y busog, sagana man o nasa gitna man ng kahirapan, naging panatag ako. Success po ba yung I can do all things? Hindi po. Ang sabi ni Paul, kailangan nating makontento. Matutunan natin ang maging panatag sa anumang kalagayan ng buhay. Minention ni Paul dito na natutunan niya. He learned. Natutunan niya. Parang sa eskwelahan, na sa bawat circumstances, ano po yung all things dito? Sa lahat na bahagi, sa lahat ng panahon,
ng buhay natin in all seasons of life. Whether he has plenty or very little, whether busog siya or nagugutom siya. Maaaring nagugutom siya dun sa prison eh. Whether he's living comfortably or suffering hardship. Natutunan niya na maging kontento, panatag. At yun ang nais ipahiwatig ni Paul. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Sinabi niya dito, ang source ng pagiging kontento. It is not, Philippians 4:13 is not a promise that you can do anything. But with Christ, He can sustain you everything He calls you to face. Tandaan po natin, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan para masustain niya tayo sa lahat ng bagay. Pero ito ay dapat naka-align sa buhay na gusto niya para sa atin. Hindi yung buhay na sinusunod lang natin. Kailangan naka-align. Life that He calls you to. Yung buhay na gusto ng Panginoon para sa iyo. Sa haharapin mo, siya ang magbaback up sa iyo. Pinaalalahanan tayo ni Kristo na bibigyan niya tayo ng lakas para maharap natin ang lahat. I can do all things. Para sa ano? Maging successful? Hindi. Para maging tapat. We are called as a Christian to an unwavering faithfulness. Tayo po ay tinawag para maging tapat. Christ is the source of our strength, whether nararanasan natin ang kasaganaan o kahirapan, or tayo ay dumadaan sa spiritual resilience, yung kahirapan ng buhay na nadarama ng isang Kristiyano. Christ is the source of strength for us to be faithful. Magpapatuloy ka kahit mahirap ang sitwasyon. Mananatili kang tapat kahit may pagsubok. Makakapagtiis ka kahit may kakulangan. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil si Kristo ang nagpapalakas sa iyo. Ang kahirapan sa mundong ito is really real. Totoo, di ba? But God's grace is greater. Tandaan po natin, bibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. I can do all things, through Christ who gives us strength. Magpatuloy lamang po tayo sa Panginoon. Landasin natin yung landas na gusto niya para sa atin. Hindi yung sarili nating kagustuhan, pero ang kagustuhan ng Panginoon. Tandaan po natin, God's strength is not given to make you unstoppable. Kaya ko yan. Yakang-yaka yan. Magaling ako. Matalino ako. Malakas ako. God did not give us strength para magmayabang tayo, to make us unstoppable. But to make us faithful. Maging tapat tayo doon sa mga bagay na dapat nating puntahan, na gusto niya. Ang all things dito, ang lahat ng bagay, ay sinasabing ma-endure natin, makakayanan natin. Nasa masagana man tayo, dumadaan man tayo sa season of waiting, dumadaan man tayo sa season ng kapighatian, dumadaan man tayo sa season ng walang-wala tayo, or nasa season tayo ng kasaganaan. Ito po yung ibig sabihin ng all things. Sa lahat ng season ng buhay natin, kailangan nating
ipaubaya sa Panginoon. Paano kaya kung paulit-ulit tayong nadarapa? Paano kaya kung paulit-ulit tayong nagkakamali? Nahuhulog sa the same sin, parehong kasalanan. Paano kaya kung lagi tayong sumasablay? Paano kaya kung palagi tayong pumapalya sa mga desisyon natin sa buhay? Paano natin maisasabuhay ang verse na ito? Na I can do all things through Christ who gives me strength. Paano kaya yon? Ang salita po ng Diyos ay nagsasabi na ang buhay ng Kristiyano ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi po tayo perpekto. Lahat po tayo ay dumadaan sa bagay na tayo ay nagkakamali. Pero ang maganda, ang buhay ng Kristiyano ay patungkol sa patuloy na pagsisisi, patuloy na paglago. Pag sumablay tayo, pag nagkamali tayo, kailangan bumangon tayo. Patuloy na pagtitiwala at paglalakad na kasama si Kristo. Ito po yung kaya nating isabuhay ang Bible verse na yan. That I can do all things through Christ. Sabi po sa Micah, Old Testament, 7:8, bagamat ako'y nabuwal, ako ay babangon. Bagamat ako'y nakaupo sa kadiliman, ang Panginoon ang magiging liwanag ko. Kung tunay kang na kay Kristo, ang iyong pagkadarapa o pagkamali ay hindi katapusan ng buhay mo. Buhay mo as a Christian. A Christian is not defined by how many times we fall, but in how many times our Savior lift us up. Huwag mo kasing sukatin ang katapatan ng Panginoon sa performance ng buhay mo. Hindi tayo aabot dun sa standard. Huwag nating sukatin ang katapatan ng Panginoon sa performance ng buhay mo. Lumapit ka kay Kristo, pag may nagkamali ka, magsisi ka, magpatuloy, at kailangan naisin mo na lumago sa buhay Kristiyano mo. Huwag ka mag-i-stop dun sa, Lord, I'm sorry. Pero wala ka namang ginagawa para lumapit sa Panginoon. Remember, your failures are real, but God's grace is greater. Christ is enough. Siya po ay enough para sa atin. Tandaan po natin, ang Philippians 4:13 is not believing on yourself na kaya mo. It is depending on Christ sa mga kalakasang ibibigay niya na magiging faithful tayo sa anumang kalagayan ng buhay natin. Depending on Christ in every season of our life. Manalig sa kalakasan ni Kristo sa anumang panahon ng ating buhay. Alam ko maraming seasons of life tayong dinadaanan. Seasons of life na malungkot, may sakit, may kakulangan, maraming problema. But in all of this, we can claim that I can do all this. I can do all this. I can do all things through Christ who strengthens us. It's not believing on ourselves, but believing on the strength of God who will help us to be faithful sa Kanya. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po kay Tita Lisa sa pagbabahagi ng insightful verse from Apostle Paul. Sa pagpapatuloy po ng pagbabasa natin ng mga libro na isinulat ni Apostol Pablo, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating pagbasa ng salita na matatagpuan din po
sa isa sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 10, talata 13. So isang verse lang po ito. Sige po. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Makakaupo na po ang bawat isa. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ito. Okay? Sige po, makakabuo na po. Makakabuo na po ang bawat isa. Maraming salamat po. Ngayon po ay ating ihanda ang ating mga tenga at isipan sa pakikinig sa ihahatid pong mensahe sa pangunguna ni Pastor Romy Makaspak. Maraming salamat, Brother Jerome. Muli po ay basahin po natin yung aking teksto. Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 13. Ang sabi po rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng banal na salita. Ito po'y binigyan ko po ng paksa patungkol po sa may daan ang Diyos sa bawat pagsubok. Lahat ng tao ay dumaraan sa pagsubok at tukso. Minsan, ang iniisip natin na tayo na lamang ang nakakaranas nito. Ngunit ipinapaalala ni Pablo na ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo pababayaan. Sa ating paglalakbay bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at tukso. Parang mga alon sa karagatan, darating at aalis ang mga ito. Susubok sa ating pananampalataya at katatagan. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok na ito, may isang pangako ang ating Panginoon. Isang katiyakan na magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Kaya doon sa ating binasa na ito ay tunay na ipinapayag ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, isang komunidad na inaarap ang iba't ibang hamon tulad ng mga di pagkakaunawaan, mga maling turo at mga personal na pakikibaka. Sa talatang ito, pinagtitibay ni Pablo ang kanilang pananampalataya at binibigyan sila ng katiyakan na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga pagsubok. Ang Diyos ay kasama nila at magbibigay ng paraan upang malampasan ito. Nung Monday po, habang ako po ay binabasa ko po yung aking teksto na ito na ibinigay sa akin ng Panginoon at gumagawa po ko ng outline, ay talagang nakikita ko po yung aking sarili. Bilang isang lingkod ng Panginoon, hindi lamang po kayo, ng mga kapatid ko sa pananampalataya, ang maaring dumanas ng mga pagsubok sa buhay. Maging kami man ng mga lingkod ng ating Panginoon ay dumadanas din ng mga iba't ibang pagsubok. Tandaan po natin, wala po exemption. Kaya nung matapos ko po itong aking ginawang outline na ito po ay aking isinyer sa aking mga kaibigan. No? Yung iba, siguro hindi ko naanuan, pero yung lalo na yung mga nasa malayo at maging yung mga nasa mga probinsya, ito ay ibinahagi ko po, pinadala ko po sa kanila itong mensahe ko ito para ngayong linggo na ito. At kinabukasan ay meron po kagad na nag-response sa aking pinadalang mensahe na ito.
Ang sabi ng isang kapatid natin sa pananampalataya, na dati ko siyang kasama sa iglesia, ang sabi niya, Pastor, totoo po yan. Yung mensahe mong yan. Ngayon po, nararanasan po namin sa aming pamilya ang mga pagsubok. Pero dahil sa ibinahagi mo mensahe na yan, doon lalo akong nagbigay ng pagtitiwala sa ating Diyos na dapat anumang mga problema, anumang mga suliranin, dapat unang-una natin itong ilagak sa Kanya, ibigay sa Kanya, sabihin sa Kanya. Yung iba po kasi ginagamit hihagis eh. No, yung ibang kahulugan nun po. Kaya nung ginawa ko ito, Pastor, sabi niya, gumaan ang aking pakiramdam. At maya-maya pagdating ng hapon, nagpapasalamat ako sa Panginoon, tinugon ng Diyos yung aking panalangin. Alam niyo na po yun, kung ano yung ano na yun. No po. Ganon din na nangyayari sa ating kumisan. Kapag tayo ay nasa ilalim ng pagsubok, doon tinitignan muna ng Diyos kung gaano tayo katatag. No? Meron pong isang ilustrasyon na gagamitin ko po sa inyo. No po. Sino po nakaranas na rito na nakabitbit ng 1 kilong buhangin? Sino po? May nakaranas na po ba? Pero sa palagay ninyo, pagkabitbit nyo ang 1 kilong buhangin ng mga 1 oras, ano po mararamdaman ninyo? Ha? Ano po masasabi ninyo? Mabigat? Di po ba? Dagdagan po natin ang mga 12 oras ninyong tangan-tangan o hawak-hawak mismo, yung 1 kilong buhangin na yun. Ano o masasabi nyo po? Masyado ng mabigat. Di ba? Eh kung buong maghapon ninyong dala-dala, tawak, yung 1 kilong buhangin na yon, ano po ang inyong mararamdaman? Siguro sasakit na yung balikat mo. Kasi buong maghapon eh. Di po ba? Ganon din po tayo. Kapag ang problema natin ay sinasarili natin, hindi natin ito iniabot, ibinibigay sa ating Panginoon, hindi po tayo matitigil sa hirap. Kailangan lagi po natin itong ilagak sa ating Panginoon. At dahil doon, tiyakin po natin at tanggapin po natin na sa bawat pagsubok, meron nakalaan ng Diyos para tayo ay patuloy niyang bigyan ng kalakasan upang ito'y mapagtagumpayan natin. Amen? Katulad po ng binigay ng ating kapatid kanina. Favorite scripture ko rin po yun. Ano po? Yun sa Philippians na yun, 4:13. I can do all things. Sabi ni Apostle Paul, magagawa ko lahat ng bagay. Kasi bakit? Dahil sa lakas at tulong na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan ang tandaan natin. Anuman pagsubok, kapag tayo dumadaan sa ganyang uri ng mga pagsubok na yan, tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Yan. Ang pagsubok, number 1, ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Ang tukso at pagsubok ay nararanasan ng bawat tao. Hindi ito palatandaan na iniwang ka ng Diyos. Ang tanong, bakit tayo nakakaranas ng pagsubok? Bakit nga ba? Sagot, dahil bahagi ito ng buhay ng tao na ginagamit ito ng Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya. Ang sabi po ni Apostol Santiago sa unang Santiago Kapitulo 2, talatang 3, ay ito po yung ating mababasa. Di po? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen po ba? Amen po ba? Yun. Kaya, yan ang isang patunay
na kapag tayo ay nanampalataya, nanalig, na hindi tayo pababayaan ng Diyos na sa kabila ng ating mga dinaranas sa mga pagsubok, ay lagi tayong magtiwala sa Kanya, lagi tayong lumapit sa Kanya, at doon makakatanggap tayo ng tulong na galing sa ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin ang anumang mga pagsubok sa ating mga buhay. Amen? Yun. Pangalawa, tapat ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Hindi hinahayaan ng Diyos na dumating ang pagsubok na hindi natin kayang harapin sa Kanyang tulong. Ang tanong, ano ang pangako ng Diyos sa gitna ng pagsubok? Ang sabi, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya ay ang masubok ng higit sa ating makakaya. Naalala ko tuloy yung buhay ni Job. Di po ba? Sino po nakaka-remind, nakakaalala ng buhay ni Job? Di po ba? Alam natin yung sinapit nito si Job, di po ba? Pero sa kabila ng kanyang naranasan sa kanyang buhay, hindi pa rin siya tumalikod sa kanyang pananalig, pananampalataya sa Diyos na kanyang kinikilala sa kanyang buhay. Di po ba? Hindi niya sinisi ang Diyos sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Bagamat sinasabihan na siya ng kanyang asawa, ano ba, bakit ganyan Diyos? Ba't hindi ka pinababayaan ka, hindi ka tinutulungan? Pero hindi pinansin ni Job yun. Bakit? Kasaganahan lang ba ang kailangan ng tao? Kailangan ng presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ano po nangyari? Dahil doon sa ginawa nito si Job, na matibay ng kanyang patuloy na pananampalataya sa Diyos ng kanyang kinikilala, ano po ang ginawa sa kanya ng ating Panginoon? Yung mga nawala sa kanya ay ibinalik sa kanya ng Diyos na hindi lamang doble, kundi triple pa. Di po ba? Amen? Kung babasahin mo ang Job, ang book of Job, sa kauli-ulian chapter ng book, yun po. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, ay ito po yung ating mababasa. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Meron pang isang halimbawa. Naalala niyo yung tatlong magkakaibigan, no? Na iniulog ni Haring Nabucodonosor doon sa pugo ng apoy, na 7 beses na iba yung init ang pinaranas sa tatlong magkakaibigan na ito. Nung sila'y nandoon sa loob ng pugo ng apoy, ano ginagawa nito tatlo na ito? Sila ay umiikot na parabagan nagsasaya sa presensya ng ating Panginoon. At ganoon na lamang ang gulat ni King Nabucodonosor, 3 lang yung iniulog nila. Pero bakit 4? Yung nakikita ng kanyang mga mata. Ibig sabihin, dahil sa pagtitiwala, pananampalataya nitong 3 magkakaibigan na ito, sa Diyos na kanilang kinikilala, sa Diyos na kanilang hindi pinagpalit, sa ipinagawang Diyos-Diyosan ni King Nabucodonosor, ay sila po ay iniligtas ng ating Panginoon. Di po ba? Amen? Kaya nung sila iyayon, doon sa pugo ng apoy, nagulat itong si King Nabucodonosor ni yung kanilang damit hindi nasunog, ni ang kanilang balat ay hindi rin nasunog. Kaya doon nakita ni King Nabucodonosor na yung Diyos na pinananampalatayanan nitong 3 magkakaibigan ay tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Yun. Ganon din po tayo. Kapag tayo ay aalis sa ating tahanan at tayo nanalangin muna, nagabayan at patubayan tayo ng ating Panginoon, makatitiyak tayo na saan man tayo pumunta, laging kasama natin ang Diyos at tayo'y Kanyang iingatan. Amen? Praise God. Kami po ay nanalangin muna bago po kami pumunta doon sa nag-imbita sa amin sa Bisaya.
Kasi yung time na yan, talagang tagulan po. Dito po sa atin, umuulan na. No? Nag-uulan. Nung July 6 to 10, inimbitahan po tayo ng aking anak-anakan sa pananampalataya na siya ay nagpapasto, nagmisyon doon sa Boracay, no po, sa Malay, ay pinag-pray namin, Lord, bigyan mo po kami ng napakagandang panahon sa aming pagtungo doon. Na sa gayong Panginoon ay patuloy namin maranasan ang patuloy na gagawin mong himala at patuloy na gagawin mo, Panginoon, ng pagtuturo sa amin lahat doon sa lugar na yon. Kaya, praise God po rin ang Panginoon. Inaamin ko po, first time ko lang po makasakay ng eroplano. Helicopter, nakasakay na ako, pero eroplano. Noong nandun pa lang kami sa airport, sabi ko, paano kaya ito? Hindi kaya ako mahilo nito. Yan. Ay sabi ng aking misis, hindi, siguro, masarap. Para ka lang siguro nakasakay ng jeep. Yan. Hindi, yun na po. Sakay kami sa Mia, sakay kami ng PAL. Alam niyo po, nung pataas na yung aeroplano, medyo nakaganon na ako sa upuan ko. Nagpe-pray na ako, Lord, alam ko, Panginoon, naiingatan mo kami, Panginoon. Kaya nung nandoon na, sa patag na, yung aeroplano, siyempre, parang para ka rin nakasakay sa jeep No, minsan, pagka nalulubak, no? Di ba, yung may tag na sabi ko, para di pala ako nakasakay sa jeep nito. Okay lang. Hindi ko talaga tinulugan. Kaya, alam nyo, nagtataka ako, Bisaya, 1 oras lang, nakarating kami ng Katiklang Airport na napakaganda ng panahon. Sabi ko, praise God, purihin ang Panginoon. Tapos yung mga kaibigan ko sa Cavite, dito, pastor, umuulan. Sa atin. Sabi, ganun ba? Dito, napakainit ng panahon. And then, hindi pa yun ang experience ko. Ano pa? Pagbaba namin ng Katiklan Airport, sakay kami ng tricycle. Pagdating sa tricycle, liniyatig kami sa yate. Yung first time ko, uli na makasakay naman din na yate. Roro, nakasakay na ako. Yung Roro, yung going to Marinduque. Kasi medyo maganda ang nun. Pero yung yate, kakaiba, kasi medyo maliit. No? Kaya sabi ko, ito na naman. Nung kami nakasakay na, nakita ko yung malalaking alon. Naku, Lord. naging parang ako si Pedro. No? Kaya praise God, purihin ang Panginoon. Hanggang sa nakarating kami doon sa hotel na pinagdala sa amin, na nag-invite sa amin, na ligtas sa gabay at patnubay ng ating Panginoon. And then madaling araw, lakad, walking, and then sa gabi, gawain ating Panginoon. Sa madalit salita, yung Lunes hanggang Biyernes ng umaga, binigay talaga ni Lord yung katugunan sa aming panalangin na maging maganda ang panahon doon sa aming pinuntuan. Kaya bless na bless kami doon. Alam niyo po, pagdating namin sa Katiklang Airport, ayaw muna kami pasakayin ng eroplano kasi bakit? Biglang bumuhos yung lakas ng ulan. Tangalin tapat. Kasi 1:30 pa yung alis ng eroplano Kaya pinayunto muna. Inintay muna tumigil at saka kami pinasakay sa eroplano. At pagdating namin ng Mia sa airport, sa atin, buhos talaga rin ang ulan. Kaya sabi ko, Lord, salamat Panginoon, tinugon mo yung aming panalangin. Kaya very thankful kami. Kaya sabi nung kaibigan ko, nung anak-anakan ko, Pas, sana next year uli, mga month of February, maimbitahan namin uli kayo. Sa isip-isip ko. Napakahirap din. No? Kaya, yun ang isa sa mga nagiging sani kapag ikaw ay nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Po. Hindi tayo pinabayaan, hindi niya hayang masubok ng higit sa ating makakaya. Yun po yung nabasa natin sa Deuteronomy, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya hindi natakot itong tatlong kabataan na ito. No? Kay King Nabucodonosor. No? Alam nila na hindi sila pababayaan ng Diyos na kanilang
pinaglilingkuran na Diyos ang kanilang patuloy na pinagtitiwalaan ng kanilang buhay. Po. Kaya nangyari po, ano nangyari? Sila ay iniligtas, ginabayan at pinatnubayan ng ating Panginoon. Pangatlo, laging may inihahandaan ang Diyos. Kapag tila wala ng pag-asa, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang tayo ay makalabas at magtagumpay. Ano ang dapat natin gawin kapag dumarating ang pagsubok? Una, kailangan tayo magtiwala sa Diyos. Pangalawa, manalangin. Pangatlo, sumunod sa Kanyang salita at huwag sumuko. Ang sabi ng awit 46, talatang 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. Praise God, di po ba? Siya yung laging saklolo. Siya yung laging nakaantabay sa atin. Siya yung laging gumagabay sa atin na handang tayong tulungan kung mayroong mga kaguluhan. Di po ba? Kaya napakabuti ng ating Diyos. Ang isang mag-aaral na halos sumuko sa kanyang pag-aaral dahil sa hirap ng pagsusulit. Makinig po yung mga kabataan natin, ano? Nais na niyang uminto, ngunit nagpatuloy siya sa pagtitiwala, pagsisikap at pananalangin. Sa uli ay nakapagtapos siya. Ganoon din ang Diyos. Hindi niya laging inaalis ang pagsubok, ngunit binibigyan niya tayo ng lakas para upang malampasan ito. Tandaan po natin, ito po yung dapat una nating gawin. Una, huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Amen po ba? Pangalawa, magtiwala sa katapatan ng Diyos. Pangatlo, hanapin ang daan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod sa Kanyang salita. Ikaapat, alalahanin na ang bawat pagsubok ay may layunin palaguin ang ating pananampalataya. Kaya tunay na napakabuti ng ating Panginoon, no? Sa mga anak niya na patuloy na nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Tandaan po natin ang Diyos ay tapat. Maaaring dumating ang iba't ibang pagsubok, ngunit hindi niya tayo iiwan. Palaging may inihahandaan ng Panginoon upang tayo ay makapagtiis at magtagumpay. Ano ang dapat natin tandaan sa tuwing tayo ay dumaraan sa pagsubok? Ang Diyos ay tapat, hindi niya tayo pababayaan at palagi siyang nag-aanda ng daan upang mapagtagumpayan natin ang bawat pagsubok. Alam niyo po, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Nung one time, ay lagi ko na isi-share sa inyo, nagpe-pray ako na madagdagan pa yung ating Bible study na ginagawa every Saturday. Alam niyo po, nagagalak ako sa ginagawa ng ating Panginoon. Tinugon ng Diyos yung aking panalangin. Ngayon po, yung 2 Bible study na ginagawa ko every Saturday, madadagdagan pa po ng isa ngayon. No? Every third Saturday po siya. No? 5 o'clock. Yan po ay inumpisahan ko po kahapon. And then, praise God, purihin ng Panginoon. Salamat sa ating kapatid. Ang anak na dati nating kasama, na nasa piling na ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, Pastor, nagagalak ang aking puso. Yung nais ng aking ina na maranasan namin, na gawin namin, ito na ngayon. Andito na ngayon yung katuparan na gagawin namin para sa kalwalhatian ng Diyos. Po, kahapon po ay nag-start po tayo ng munting Bible study sa tahanan ng kapatid ni Sister Minerva, Sister Ella, no? Yung tinitira ni Nanay Imelda. Praise God, purihin ng Panginoon. Ang naipaliwanag natin na maigi, yung nais din na iling ng kanilang ina nung bago siya umuwi sa piling ng ating Panginoon. At doon ay natouch yung kanyang puso. Sabi niya, Pastor, sige, every third
Saturday naman, Bible study tayo rito sa bahay nito. Kaya purihin ang Panginoon. Kasi bakit? Na-release yung kanyang dinadala ng maraming mga kabigatan sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Nung mag-share, kausapin ko siya, sabi ko, alam mo, iisa lang talaga kahilingan ng nanay ninyo. Lahat kayo ay patuloy na manatili at mapalapit sa ating Panginoon. Ano man ang pagsubok, huwag natin kalilimutan na meron tayong Diyos na dapat lapitan. Ano man pagsubok na meron tayong Diyos na dapat na matatawagan at tayo'y magtiwala lamang sa Kanya. Amen? Praise God. Kaya nagpe-pray pa po ako. At yun ay lagi ko pong binababad din at lagi ko rin siyang ibinababad sa salita ng Diyos. At darating din time na yung 3 Bible study na ito, madadagdagan pa po. Praise God, palpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Kasi bakit? Alam ng Diyos it is a time para lalo nating maibahagi na ang kanyang mabuting balita. Marami ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Huwag tayong maiya bilang isang mananampalataya. Ibahagi natin yung kabutihan ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya, yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya, doon sa mga tao, lalo-lalo na sa mga kaibigan natin, kapitbahay natin, no? Katrabaho natin, ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya, sana po, mga magulo kapatid, maging sa Cavite rin. Ganon din, no? Ganon din, nakaano rin ako na maglagay rin ng Bible study. Naghihintay na lang sila kung ako ay sasagot kung anong araw. Kaya sana po mga magulo kapatid, wag natin hayaan na tayo tumigil sa patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos. Gamitin natin ito everyday. Magkaroon tayo ng personal devotion sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng tinatawag na pananalangin sa araw-araw sa harapan ng ating Panginoon. Pakikipag-usap sa Kanya. Yan ang kailangan ng bawat mananampalataya upang tayo ay laging makatitiyak na tayo'y laging malakas, laging matatag sa anumang pagsubok na dumating, kaya nating harapin sapagkat kasama natin ang Diyos at magbibigay siya lagi ng lakas at katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Salamat sa bawat isa sa atin. Ipag-pray nyo rin po ako. Mas need po namin mag-asawa ang patuloy na strength na patuloy na magamit ng ating Panginoon. Nawa yung itong week na ito sa pagpapacheck up ng aking may bahay sa kanya laboratory test I claim na lahat ng magiging resulta sa kanya laboratory test ay negative lahat sapagkat pinangahawakan ko ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus ay siya nagbibigay ng tunay na kagalingan sa bawat tao na lumalapit na may karamdaman sa ating Panginoon na nagtitiwala sa Kanya na siya ang dakilang manggagamot. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Pastor Romy. Ngayon po ay darako tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, patuloy, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Sige po, sa mga nais pong magkaloob.
Ngayon po ay ating pakinggan ang inihandang natatanging bilang ni Brother Marvin and Sister Minerva Lebato. Hello. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumipay, dahil siya'y tumaramay ang Panginoon kapag kailanman. Kung ika'y nalamin ang nagkakalapitan para bang daigdig sa'yo'y pinapasama, alalahanin mo sana na mahal ka niya ang Panginoon kapag kailan ka man. Ang yaya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iipat, di tulad ng iba. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon kapag kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Tunay na ang Diyos ay tapat kailan pa man. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pastoral prayer.
Ama naming Diyos na banal, salamat po sa inyong patuloy na katapatan sa buhay ng bawat isa. At sa umagang ito, patuloy po kami na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang siyang gumagabay, ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng katatagan sa buhay na ito. Ano man po ang sitwasyon, ang aming dinadaanan ay ikaw ang Diyos na kasapatan po ng lahat. Tunay nga kami ay walang magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon sapagkat ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaunawaan ng tunay na pananampalataya sa iyo. At sa umagang ito, dalangin po namin ang aming pong bansang Pilipinas. Batid mo po ang nangyayari ngayon na sitwasyon ng aming bansa. Meron pong problemang politika sa bansang ito. Dalangin po namin, O Diyos, hindi po ito ang manaig, kundi ang kalooban mo para sa bansa namin ang siyang makapangyari. Hindi ang kagustuhan ng sinuman na mga leaders ng bansang ito, kundi ang kalooban mo ang siyang tunay na maghari, maging sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, mga itinlaga mo, O Diyos, upang maglingkod sa iyo. Dalangin po namin yung mga pagkakaiba-iba ng pananaw ng marami, higit sa lahat sa mga lingkod mo na iyong tinawag sa pangangaral ng iyong salita, sa iyong mabuting balita. Nawa ay hindi magpatuloy yung hidwaan dahil lamang sa politika. Dalangin po namin, O Diyos, ang aming pong presidente ng aming bansa, ang President Bongbong Marcos. We pray po, Panginoon, yung karunungang nagmumula sa iyo, kalooban na nagmumula sa iyo. Bigyan mo siya ng patuloy na katatagan sa mga sitwasyon na kanyang kinakaharap sa bawat araw, na patuloy, O Diyos, ang pag-ibig mo ang siyang patuloy na maghahari sa kanya, upang ang bansang ito ay maging matatag at mapangunahan ng may katatagan dahil ikaw ang Diyos na siyang gumagabay sa kanya. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy ang amin pong dalangin sa inyong paggabay sa bawat sitwasyon na kinakaharap ng aming gobyerno. Patuloy, O Diyos, ang kalooban mo lamang, O Diyos, ang siyang masunod sa buhay ng bawat isa. Sa mga nanunungkulan ngayon sa aming pong bansa, mula sa aming presidente, sa aming vice presidente, sa bawat nasa mga local government organ, at sa bawat ahensya ng aming gobyerno. Dalangin po namin anuman pong corruption ng meron. We pray po, Panginoon, magkaroon po ng sapat na transparency sa paglilingkod at paggamit higit sa lahat sa financial na pondo ng aming pong bansa. Dalangin po namin ang ekonomiya ng bansang ito, patuloy na inyong pong patatagin, patuloy na ang iyong makapangyarihang kamay ang siyang kikilos sa aming mga economies upang maging maayos po ang kalagayan ng aming pong bansa. Patuloy na kapayapaan din, O Diyos, sa bawat mamamayang Pilipino na nagkakaroon ng hidwaan dahil sa mga leader ng bansang ito. We pray po, Panginoon, na ang pag-ibig ang siyang maghari po sa bawat isa. At anuman po ang mga magkakaroon ng dapat ikaayos, yun po ang makapangyari, O Diyos. Hindi ang naisin lang ng kahit sino, O Diyos, kundi ang kalooban mo ang makapangyari sa bawat mamamayang Pilipino. Yung tunay na kapayapaan, kalayaan, at pagkakaisa. Dahil andyan ang iyong pag-ibig. At sa oras pong ito, dalangin din po namin patuloy ang aming iglesyang ito.
na sa bawat sitwasyon ay ikaw ang magpapatatag sa aming pong mga leader ng aming pong iglesia. We pray for our Pastor Edwin. Andyan po ang bawat leader ng iglesyang ito. Patuloy na ang vision na iyong ibinigay sa bawat isa ay ito po ang siyang tunay naming mahakbangan, magawa po namin ang iyong kalooban at patuloy na ang kapangyarihan mo ang siyang hahawak sa iglesyang ito upang maisaayos yung mga dapat iayos sa iglesyang ito. Higit sa lahat, yung kalagayan ng aming pong iglesia, patuloy naming itinataas ito sa iyo. And we pray bawat pamilya ng aming pong iglesia ay inyong patuloy na pagpapalain, patuloy na pagyayamanin sa bawat kailangan ng bawat tahanan, O Diyos. And we pray po yung safety po ng bawat isa sa kanilang trabaho, sa eskwela, at anuman po, O Diyos, ang pinagkakaabalahan ng bawat isa. Ang iyong pagpapala, ang iyong paglingap, O Diyos, ay siyang patuloy na maranasan ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na mayroon po kaming kalayaang sumamba sa iyo, O Diyos, upang mapasalamatan at maibigay po namin ang tunay na papuri at karangalan sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Amen. Ngayon po, darako tayo sa ating greetings and announcements para po sa ating birthday celebrants ngayong linggo. On July 24, Friday, ay magdiriwang po ng kanyang kaarawan si Tito Erwin Bautista. Advance happy birthday po, Tito Erwin. Kinabukasan naman po ng araw na yaon, Sabado, July 25, ay magdiriwang din ng kanyang kaarawan, Sister Beth Vista. Advance happy birthday po, Ate Beth. Para po sa ating wedding anniversary, bukas po, July 19, ay July 19 ba bukas? July 20. So, bukas po, July 2. Ngayon po, July 19, ngayong araw ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo si Brother Marvin and Sister Minerva Lebato. Happy wedding anniversary po. So, gayon din po sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo na wala po dito sa listahan, maligayang pagbati po ang pinapaabot ng Balot Christian Church. Para po sa ating mga iba pang mga gawain sa loob ng simbahan, meron po tayong prayer meeting every Saturday po at 7:30 p.m. Dito po ginaganap sa ating simbahan. Ito rin po ay mapapanood via Facebook Live sa parehong araw at oras. Bible study every second and third Sunday naman po. Every after service sa ganap na 2:00 ng hapon po. So, second and third Sunday po ang ating Bible study. Men's and Women's Fellowship, every fourth Sunday po yan after the service. So, para po sa eksaktong oras ay mangyari lamang po sa lahat ng mga interesado na lumapit kay Tita Lisa Carino para sa mga kababaihan at kay Pastor Romy Makaspak or kay Pastor Edwin Gregorio para po sa mga kalalakian. Please be guided accordingly. Every fourth Sunday po, meron po tayong Men's and Women's Fellowship. Board of Council and Workers Meeting every second and third Sunday. Ngayon po, bilang ikatlong linggo ng buwan ng Hulyo, meron po tayong meeting sa lahat po ng may kaugnayan. Mangyari lamang po na magstay ng bahagya para po sa ating pagpupulong mamaya. Para po sa ating proyekto na pinamagatang sa Liwanag May Ginhawa, patuloy po ang ating koleksyon ng cash donations at hindi lamang yon.
ay maaari rin po kayong magbigay ng kahit na anumang bagay na may kinalaman sa ating proyekto. Meron po tayong envelope sa likod na pwedeng gamitin para po sa ating cash donations. Other announcements, meron po tayong Youth Jam Night Saturday, July 25, 2026 at 3 p.m. at Philadelphia Missionary Church District 4. So yun po, meron tayong Youth Jam Night Saturday. Next po, merong Christian Music Arts Conference on August 21 to 22 at 8 a.m. at Cathedral of Praise. So sa lahat po ng interesado ay mangyayari lamang po na makipag-ugnayan sa ating mga elders sa likod. Meron pa po bang mga additional announcements? Kung wala na po, ay inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating closing song. Hatid sa atin ng worship team to be followed by the closing prayer and benediction of Pastor Edwin Gregorio. Ang ating pong speaker susunod na linggo ay si Pastor Edwin Gregorio. Hindi po tayo magpasalamat sa Panginoon. Puso kong iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong naman. Bakit kung hindi mo gawin, ay tiyak ko
iyo, Panginoon. Aking pagtutulungan, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Tayo po ay bubukas sa panalangin. O Diyos, salamat sapagkat ikaw ay tapat. Tunay na dakila ang iyong pagmamahal. Dalangin namin ang patuloy niyong pag-iingat at paggabay sa bawat sa aming paghahayag at gayon namin ang biyaya at pagpapala mula sa iyo. At ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng Santong Espiritu sa sumating lahat ngayon at magkailanman. Amen. Thank you.